50 malalaro ang nakipagtagisan ng galing sa pagbuo ng Rubik's Cube. Pero hindi basta-basta ang kanilang estilo ng paglalaro kung hindi nakapiring ang iba. Isang kamay lang ang gamit. Balitang hatid ni Trisha Zafra. Ito raw ang libangang nagpapatalas ng isip, ang Rubik's Cube. Pero ngayon, di na lang daw ito simpleng laruan, kundi isa na ring mental sport. 50 manlalaro ang nagpabilisan sa pagbuo ng Rubik's Cube. Kung marami sa atin inaabot ng siyam-siyam sa pagbuo ng Rubik's Cube, ano pa kaya kung isang kamay lang ang pwede mong gamitin o kaya ay nakapiring? Hindi inurungan ng mga kalahok dito ang hamon na yan. Rubik's Cube Challenge. Look at this guy go. Okay, I'm gonna leave it for a bit. AE CompuLink, Play Kit Philippines. Sa blindfold challenge naman, binigyan ng oras ang mga manlalaro para kabisaduhin ang ayos ng mga kulay sa cube. At kapag alam na niya kung paano ito buuin, voila! Sa kategoryang ito, wagi ang math teacher na si Reynaldo Mape. Nabuo niya ng nakapiring ang cube sa loob lang ng 1 minuto at 10 segundo. Kwento ni Teacher Reynaldo, Rubik's Cube daw ang paksa ng kanyang thesis noon sa kolehiyo. Ni-encourage ko yung mga kabataan na maglaro din ng Rubik's kasi una, mura lang yung Rubik's. Tapos kumbaga sa mas lalo nahasa yung utak natin, tumatalas yung critical thinking mo. Pero wag daw isiping panghenyo lang ang laro ito. Natututunan ka agad because, we have had contestants na mga 11 years old and 7 years old na kayang-kaya na niya mag-solve ng 3x3. Ang itinangal namang kampyon ngayong taon sa 3x3 Speed Challenge, ang 15 taong gulang na si Richard Apagar, na hawak ngayon ang pambansang record na 7.53 seconds. And he's done. Wow, okay, I think he broke the record, which was 8.40 seconds. Siya ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa Asian Rubik's Championship sa Hong Kong sa Oktubre. Dadagdagan ko po yung oras ng pagpo-practice ko and dadagdagan ko rin po yung pagdarasal ko. Trisha Zafra, GMA News.